Bongbong Marcos, ikaw ba tong pa dito sa male prostitute na to? At ikaw ba itong humihit-hit dyan, kayong mag-asawa? So ayan, nagtatanong po ang mukhang kuhol. Okay, kung si PBBM ba daw po yung, yun nga, yung bad words na sinasabi niya, pa daw, and then humihit-hit daw, di ba? Bakit ka magtatanong? Ang gawin mo, patunayan mo, ilabas mo yung resibo mo. Di ba? Ano ba yung meron ka? Hindi ka na magtatanong. Di ba? Maku-curious pa yung mga DDS kung nagsasabi ka ba ng totoo. Hindi, pakita mo na. Di ba? Pakita mo na. At sino naman yung maniniwala sa isang pangit na tulad mo? Sa isang matandang tingnan mo yung muka. Hindi maintindihan kung engkanto ba to, tao. Di ba? Huwag ka magtanong. Labasan mo ng ebidensya. Mukhang burat, pre. Diba? Labasan mo ng ebidensya, hindi yung magtatanong-tanong ka pa, diba? Ako po, kung may ebidensya ako, ako nga pag sinabi kong si Kefi Dutae, nakahubad, nakikita ko po yung hubad niyang larawan, kalat po sa social media, kinontent ko na yan. Diba? Pero, biniblurred ko lang po, syempre, bawal po yun dito sa YouTube. Biniblurred ko yun. Diba? At may mga nanghihingi din sa akin ng larawan, na patingin daw, ganyan. Hindi ko po binibigay sa hindi ko kakilala. Syempre, ayaw naman nating siraan yung tao, no? Kahit sira na yung pangalan. Kung gusto nila ng proof, pinapakita po natin. So, yun. Yun yung legit. Nakahubad talaga. Diba? Si Badoy. Oo nga pala. Badoy na nga yung mukha talaga. Ganon. Pag sinabi natin nakahubad talaga yan. Ikaw magtatanong ka pa? Tanga? Patanong-tanong pa. Ay, naku. Tuloy natin. Ayan, nasa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe. O kalimbangin nyo na po yung tinggil ng pangit na bakla ba to? Ito bakla. Tangina, parang no? Iba this administration, sobrang kababuyan sa Pilipinas, no? Yes. Talagang ang ginawa, naglagay ng mga tao dyan na right away will defend him. No, mga enablers na mga adik, ito mga hayop na to. No, bakit? Kasi nakikinabang sila Adik, okay. Sa usapang adik, gusto nyo usapang ano naman tayo? Usapang adik. Gusto nyo ba yon? Kasi palagi nilang pinapasabi diyan sa kanilang mga social media accounts na oy, adik si PBBM. Sino ba kasi ang totoong adik? Okay? Magtatanong ako. Sino ba yung totoong adik ngayon? Diba? Kaya nyo bang patunayan kung sino yung totoong adik? May babasahin nga tayo. May babasahin nga tayo ngayon. Puro kayo adik-adik ngayon magbabasa tayo. Adik pala. Okay. Magbasa po tayo mga pre. Ito, basahin po natin ito ayan. Adik pala. Okay. Ano nakalagay dito? Baste Duterte. Humihingi ng tawad sa publiko dahil sa paggamit niya daw dati ng ipinagbabawal na gamot. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Baste, tira tayo. Ano, tira tayo? Okay lang ba? Baka gusto mo. Aba. Okay lang ba, baste? Score tayo ba? Score tayo ng pulburon. Okay lang ba? Ano? Pulburon? Ano? Ebidensya ano na yan? Bangag! Bangag, 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 bangag ang mga Duterte. Bibi, Ros,
Matsu, shoutout po ha. Oy Matsu, shoutout po. Ayan. Oh. Ano to? Ano na to? Saka may pasuri-suri pa. Oh. O, tuloy natin dito. Tuloy natin sa mabahong babae na bakla. Bakla pala to. Bakla ba? Wala silang pagmamahal sa bayan, wala silang integridad, wala silang dignidad. Oh, kung walang pagmamahal sa bayan, yung administrasyon ni PBBM, dapat hindi priority yung Pilipino. Dapat kung mukhang pera pala yung Pangulo, dapat hindi pinalayas yung pugo. Ano ka ba? Yung pugo, malaking kita yan. Oh, paldo. Paldo palagi yan pag may pugo. Diba? Pero bakit pinalayas ng administrasyon? Dahil mahal ni PBBM yung Pilipinas at ayaw ni PBBM na may mga Pilipinong malulong sa online sugal na yan, sa mga katarantaduhan ng pugo na yan. Diba? Kaya pinalayas ni PBBM at ginawang illegal yan dito sa ating bansang Pilipinas. Oh, ano ba yan? Hindi ba pagmamahal yan? Yan palang patunay na yung kutong lupa ka. Oh. Okay na. Walang utak. Tas, ikiklaim nyo kayo nagmamahal sa bansa? Tarantado kayo. Wala silang respeto sa sarili, walang respeto sa... Walang respeto sa sarili. Okay. Sa usaping walang respeto sa sarili. Oh, gusto nyo pala. Oh, sino ba yung walang respeto sa sarili? Oh. Sino ba yung walang respeto sa sarili? Usapang respeto pala yung gusto nyo. Wala namang problema. Ipakita natin to. Oh, ipakita natin. Sino ba yung walang respeto sa sarili ngayon? Oh, ito. Oh. Sino ba yung walang respeto sa sarili? Oh. Yan. Respeto pala sa sarili yung pinag-uusapan. Oh. Tingnan natin. Oh, sino yung bastos? Sino yung walang respeto sa sarili? Di ba si Digong? Ha? Di ba si Digong walang respeto sa sarili? Oh. Kita mo yan? Nakikipaglaplapan sa harapan ng publiko, piling pugi naman. Oh. Diba? Hindi ko alam kung napilitan lang yung babae. Oh. Baka napilitan lang. Oh. Sino ba yung bastos sa sarili? Oh, ngayon kita mo na. Tatay niyo yung bastos sa sarili. Diba? Nakakasuka. Pilipino, napakababastos na mga ito. No, na talagang agad-agad ang gagawin nila yung pag Ano? Oh! Paano ina nung pag. Tangina. Walang hiya ka, pangit mo. kikil is the word to silence us, no? To silence us. Araw-araw nga kayong nagkukuda dyan sa inyong mga social media. Oh, hindi naman kayo pinapatahimik. Ha? Tuloy-tuloy naman yung paninira nyo. Sarap nga ng paninira nyo ng buhay nyo us, our freedom of expression. Oh, okay lang yung freedom of expression, speech, okay lang yun. Kaso, sobra na kayo. Yung iba sa inyo, fake news na, naninira na, freedom of expression pa ba ang tawag doon? Ginagawa nyo ng AI yung Pangulo, freedom of expression pa ba yun? Tangina mo ka. And to hold the feet of our officials to the fire at magtanong ka, hoy Bongbong Marcos, ikaw ba tong tsumutsupa dito sa male prostitute na to, at ikaw ba itong humihit-hit dyan, kayong mag-asawa? Habang presidente ka, di ba? Tapos $40,000, hindi namin pwedeng tanungin yun, gago pala kayo. Pera namin lahat yan eh. Yung masaklap dyan. Pera mo? Mukhang putang ina, wala kang pera eh. Pera ng taong bayan, gusto mong mabulsa. Ha? Ano bang trabaho mo? Para sabihin mong pera nyo yan. Ang ina mga bayaran kayo eh. Oh, kaya wag mong angkinin na pera mo yan. Wala ka namang malalaking negosyo para sabihin pera mo yung nandyan na ginagamit ng administrasyon, tapos inaakusahan mo pa na ganyan nga yung ginagawa nila. Diba? Wala ka namang ebidensya, tapos sasabihin mo, ganun kalaki yung pera.
na ginagamit nila. Tangina, wala kang malaking negosyo tapos aangkinin mo pera mo. Gusto mo, hambalusin kita? Hambalusin kita ng katotohanan ng hayop ka. Eric, mga kababayan, ang ginagamit sa pagtakip Partner pa niya, si Ka Eric, yung parang octopus yung ulo. Ay, nako po, sus Mariusip naman. dito sa addict na ito, pera natin, pera ng taong bayan yan, oras natin yan. Diyan po sila kumakapit sa pera ng taong bayan yan. Dapat sabihin niyo yan kay Inday Sayad, Lustay, Piatos, Duterte, na mabaho yung pagkatao. Dahil sa kanyang kasinungalingan. Yung oras na dapat ginagamit nila para gumanda ang Pilipinas at gumanda ang buhay natin. Tangina, wag mong iasa sa gobyerno kung ikaw gaganda yung buhay mo, wag ganon, tanga. Nasa sariling sikap mo pa rin yon na kung kaya mong magsikap, magnegosyo, kung aangat ka. Diba? Ganon yun. Hindi pwede iasa natin kay Pangulo yung pagyaman ni Bullpoint man. Tangina, pwede ba yon? Ha? Pwede kang sumuporta sa Pangulo, pero yung aasa ka na diyan kaya yaman sa kanya, tangina, mukhang iba na yan, ha? Mukhang iba na yan. Hindi pwede yan. Kasi ang pagyaman mo, nakasalalay pa rin yan sa mga diskarte mo. Tanga-tanga. Ginagawa nila sa pag-protect sa isang drug addict at sa isang magnanakaw. 'Di ba? Hindi, alam mo, hindi lang siya Sino ba yung nag-aakus ng drug addict? Kayo mga DDS lang. Pinatulan ba yan ng Amerika? Hindi. Kahit nga China, hindi nga pinapatulan si PBBM. Yung tagapagsalita ng China. China na yan, ha? Sinabihan ba yung Pangulo na Bongbong Marcos is drug addict? Sinabihan ba? Wala. China na yan, ha? Yung iba't ibang bansa, nire-respeto si PBBM. Pero si Digong, nirespeto ba? Wala. Nung siya yung presidente, miyaw siya dun. Kaya nga, kapit lang siya sa China. Yung iba, iba't ibang lahi, may kausap, kwentuhan sila. Si Digong, pag ganyan-ganyan lang, walang kausap. Walang kumausap sa kanya. Miyaw. Diba? Miyaw. Walang kumausap kay Digong. Kaya si Digong talaga nakakatawa. Nakakatawa itong ginagawa ni Digong noon. Ewan ko kung nandito yung video. Tingnan ko. Tingnan natin kung nandito yung video. Kasi matagal na yun eh. Wala. Hindi ko na save. Okay. So focus tayo dito sa basurang babae na to. simpleng drug addict. If you look at the videos of marami siya sa internet, yung sa US, yung Skid Row, ganun siya. Ganun siya. Na-debunk na natin yun. Tapos na yun. Ito yung kasunod. He's capable of chupa-chupaing a male prostitute spending $40,000 US. Talagang salot ang pangulong ito, ang taong ito. Hindi ko siya pangulo, hindi ko siya matawag na pangulo. Salot ang taong ito, ang drug addict na ito. Talagang, imagine kung nangyayari ito, it's bad enough that this is all happening, but that he put the direct connection to war with us. Salot talaga. Oo, hindi kayo nakikinabang eh. Kaya mas maganda, doon kayo kay Sara. Kasi mukhang makikinabang kayo doon. Pero kung halimbawa lang, maging presidente si Sara, example lang naman, kahit malabo, maging presidente si Sara at i-ignore na kayo, mukhang piling ko kakalabanin nyo ulit si Sara eh. Sasabi nyo, labo naman ito. Diba? Baka yun din yung sabihin nyo kay Sara kasi mukhang pansin ko sa'yo, pag hindi ka nakikinabang sa isang politiko, tatawagin mo siyang malabo. Diba? Tama, diba? Pero pag nakikinabang ka, mabango sa'yo. A war that we have nothing to do with, no? Yan yung kalokohan ng Amerika, 'di ba? Tapos ngayon, dahil sumisip-sip siya sa Amerika, no? Kasi nga gusto niya tumagal sa poder eh. No? So oo siya kahit na anong sasabihin sa kanya ng CIA, ng deep state, no? Oo siya. Kita niyo naman. Sige, PBBM, sumipsip ka lang sa Amerika. Nandito yung suporta namin sa'yo.
Mas maganda nga yan, sumipsip sa Amerika kaysa naman sa China. So, sino ba yung palaging nagpapasok ng pulburon sa bansang ito? Mga kalukuhan, di ba China? Kaya yung Amerika na lang, doon na lang tayo. Ay, naku. Man, ano, what can I say that every Filipino hasn't seen very evident, no, that he's an empty shell, Yeah, that he's a empty drug shell. addict. Di ba? I mean, seriously, what is he even capable of? No, you know what is he capable of? He's capable of snorting cocaine. He's capable of chupa-chupaing a male prostitute, spending $40,000 US. That's what he's capable of. No, that's what he's capable of. But anything about our country, wala siyang kapasidad. Mag-resign ka na. Oh, hindi nyo... Bakit nyo kasi ipipilit na mag-resign ng Pangulo? Akala ko ba weak ang Pangulo? Kasi kung weak ang Pangulo, dapat matagal nyo nang napabagsak. O bakit ngayon, kulang na lang lumuhod kayo, magmakaawa na please lang, mag-resign ka na. Akala ko ba weak? Oh, kasi kung weak, dapat ang tagal nyo nang napatalsik yan. Kung weak, bakit di nyo kaya? Oh, sinong totoong weak ngayon? Kayo. Diba? Kayo. Kaya, ang gawin nyo na lang, mag-ipon-ipon kayo mga DDS para makaraos kayo ba? Kayong mga DDS, ipon-ipon kayo, magtsupaan kayo. Bagay sa inyo yan. Pero yung kung baka may walang pumatol sa'yo, pangit ka kasi. Baka walang pumatol sa'yo, pangit ka kasi. Anyway, kayo, anong reaction nyo dito mga pre? And comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga kanya-kanyang komento, kanya-kanyang reaksyon. At yun, no? Next topic po tayo. Ayan, syempre may TikTok, may Facebook po tayo dyan. Sana po inyong supportahan yung ating mga social media accounts. Ayan.